Meron pang dagdag daw ho, mga boss chief amo, no? Doon sa Duterte. Duterte, ayan, mayroong panibagong idinadagdag sa Duterte. Alam niyo ho, napaka-importante, no? Kay Inday Sara Duterte. Sa kampo ng mga Duterte, yung mga mananalong senador, kailangan nila ng 9 na boto o kailangan nila ng 9 na senador para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Yung 9 na senador na hindi na kailangan mag-isip o hindi na kailangan pagbasihan yung ebidensya basta boboto, hindi ko i-impeach si Sara Duterte. Kaya nga yan, di ba, nakikita nyo, si Honasan, ini-endorse na din nila. Tatay Digong to Filipinos. Both Duterte. Plus, 2 daw ho. Yung una, si Honasan. Napansin nyo yung hakbang ni Honasan? May ine-ebas, may sinasabi, mangangalap daw ng perma. Putragis na Honasan, kahit na 60 million ang mahanap mong perma eh. Kahit na 60 million po ang makalap na pirma ni Honasan para daw po mapauwi ang dating Pangulong Duterte, walang mangyayari dyan. Hindi pa din mapapauwi ang dating Pangulong Duterte. Ano yan? Isasubmit nyo sa ICC. Eto, 60 million. Ayan ha. Pasalamat kayo sa akin. In-exage ko na yung numero. Baka kung talaga mangangalap lang kayo talaga, yung totoo, no? Na mangangalap sila ng pirma, mga kababayan, baka hindi pa umisang libo yan eh. 60 million na ginamit ko para matuwa naman kayo. mga Duterte. Nangalap ng pirma. Bakit ho? Kailangan sumakay. Yung kanyang kandidatura, mga kababayan, ni hindi po makapasok miski 50 ha. Miski 50 ang mananalo sa pagkasenador. In-exage ko na din, 12 lang dapat. Miski 50 ang mananalo sa pagkasenador. Yung pangalan ni Honasan, hindi pa din ho papasok, hindi pa din ho mananalo eh. Nandun ho, sa kaduluduluhan. Mga bossing, si Honasan. Nasa kaduluduluhan. Umingay na yung pangalan ha. Nakakuha na ng tiyempo. Uy naku, si Duterte nasa ICC. Makikisali ako. Diba? Magpapangalap kunyari ako ng perma. Ang totoo, wala naman nung piperma. At hindi papansinin ng ICC yon. Sa madaling salita, inuuto na naman kayo. Ito yung totoong inuuto. Di ba? Dahil madaming uto-uto sa inyo. Madaming mapapaniwala sa inyo. Yung isa na bata din ni Duterte. Si Bellica. Greco Bellica. Yung kanyang party list, wala din ho eh. Hindi din ho napapag-usapan. Siya ang gumawa para pag-usapan siya. Anong ginawa? Sulat. Sulat daw po kay Trump, sulat daw po kay Trump, kay Netanyahu, kay Putin. Sulat daw. Para din mapauwi si dating Pangulong Duterte. Ano naman? Kung ma-receive ng ICC yung sulat o sumulat man lang si Trump sa ICC, ano sabihin ng ICC? Trump, bakit? Ano gagawin namin dito? Hintayin mo matapos yung investigasyon. No? Netanyahu, bakit ka sumulat sa amin? Wanted ka din sa amin. May nakahanda ding warrant of arrest sa'yo. Putin, ba't mo kami sinulatan na sinasabi mo palabas si Duterte? May warrant of arrest ka din sa amin. Di ho ba, mga kababayan? Baka nga yung lekat na sulat-sulat ni Greco Bellica na yan, hindi ho nakarating kay Trump o doon sa mga yun. Wala lang. Dahil alam niya naman, hindi tatanggapin, mga kababayan, sulat ako kunyari, tapos
Dear Mr. POTUS, o yung ganyan, Mr. President of United States of America, blah, blah, blah. Yan, sumulat ng napakahaba. Okay na to. Parang si Grace Tan Felix, okay na to. O, picture. Pak, pinicturan. Ipopost ko sa Facebook ko to. No? Tapos sabay ilalagay ko yung aking party list sa ibabaw. Pero ang totoo, baka hindi naman talaga ipinadala niyang gunggong na yan eh. Yung sulat. Dahil alam niya, wala namang mangyayari. Eh di ba ang sistema ho dyan, mga kababayan, kapag ka may mga sumusulat, etc., at kung ano-ano pa, tinatatakan ho yan eh. Received by the Office of the Vice President. May mga tatak ho yan. Tanong nyo kay Greco Bellica kung natatakan. Kung na-receive talaga. Hanapan nyo si Greco Bellica. No? Mga Duterotens, mga DDS, hanapan nyo si Bellica. Sir, nasan po yung tatak na na-receive po ni Putin, ni Netanyahu, ni Donald Trump, yung inyong sulat? Baka wala lang. Di ba? Ngayon, nangangalap sila kahit humahina. Kahit wala nang pag-asang manalo. Kasi yan na lang ho talaga ang pag-asa nila, mga kababayan. Oo, meron sila isa doon, Robin Padilla. Na kahit ho nakapikit, ang boto ho nun, mga kababayan, is hindi i-impeach si Inday Sara Duterte. Dahil simula pa lang ho, alam na natin at naririnig na natin kay Binoy na hahadlangan niya ang impeachment. Diba? Meron sa Duterte, 2 nakakapasok. Bungo at saka si Bato de la Rosa, mga bossing. Ang masaklap lang ho, baka yung 2 senador na yon, manalo man, ihatid din sa ICC. Di ba? Kawawa na naman. Baka malay nyo, paggising natin, next week, Lunes, may eroplano na sa Villamor Air Base. Inaabangan na yung mga ihahatid na naman. Diyos ko po, si Bato de la Rosa, mga kababayan, malamang yan magpatay na naman ho ng cellphone 24 oras. Naalala nyo, nung panahon na inaaresto ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, anong oras na yon? Siguro mga naglalaro sa alas 9, alas 10 ng umaga. Nasa ganong oras ho, mga kababayan. Tumawag daw si Bato de la Rosa kay Medjel Dia. ES ang tawag niya no? Kahit hindi na executive secretary. Si kay Duterte naman yun. May warrant of arrest talaga. Kay dating Pangulo at sa akin. Ang sabi daw ni Bato, dito muna ako, may aasikasuhin ako. No? Baka sakali na maihabol natin itong aasikasuhin ko at mapigilan na madala sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Mga bossing, pagkatapos daw nung tawag na yun, patay na yung cellphone ni Bato de la Rosa. 24 oras. At imagine nyo ho, kung gaano kahaba yung arestuhan. Yan na ho ang pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas na binasahan ng Miranda rights, umabot ng 12 oras bago makakuha yung inaaresto. Tapos sabi ng mga DDS, sabi ng mga, si Amy Marcos, sabi ba't nyo minadali? Ibang klase, 12 oras. 12 oras, minadali pa yun. Pero, yung Bato de la Rosa, mga kababayan, nangako, di ba? Saglit lang. Yes, dito muna ako. Asikasuhin ko, baka maihabol ko kung ano at chuchuchu yung mga ginagawa ni Bato de la Rosa. Umabot na po ng gabi ang dating Pangulong Duterte bago madala. Yung Bato de la Rosa, wala naman lumabas. Hindi naman lumabas. Lumabas 2 araw na. Pagkatapos nung aresto, alam nyo kung ano ginagawa nung Bato de la Rosa? Tignan nyo dyan sa Facebook ninyo, hanapin nyo Ronald Bato de la Rosa. Nagle-lechon na ho. Isang buong lechon, isang buong
baboy nililetsyon ni Bato de la Rosa. Samantala, yung mga kaano niya, mga ka-DDS niya, yung mga ka-Duterte niya, umiiyak pa din ho, mga kababayan. Yung mga tumatawag na tatay ko to, hindi naman ho sila kilala. Umiiyak pa din ho. Si Bato de la Rosa, nagleletsyon na with matching 2 litro. Sabi niya, naka 2 litro na ako, Red Horse. Nagsasaya na. Di ho ba? Although, yan, may mananalo sa kanilang dalawa. Kaya lang ho, malapit sa katotohanan na makukuha din ng ICC, mga bossing.